Ay, ako, man. Alayo ko. Kamali ako. Cash dapat ako. Yan. Bad trip. Hindi ka na ako dun. Nakakalimutan ko. Wala palang RFID to. Okay, usapang pros and cons Rebel 1100. So unahin ko yung mga pros. From the word itself, Rebel 1100, powerful na engine syempre. 1100 to 1084 cc's ang displacement nitong motor na to. Okay, pangalawa, comfortable ride. Bakit? Yung seat height kasi ng Rebel 1100, kita nyo naman diba sa mga videos nya, mga unang post ko, napakababa nya guys, napakababa. So naka flat foot ka. Tingin ko kahit 5'5 ka o 5'4, naka flat foot ka pa rin dito sa upuan ng Rebel eh. Hindi pa ganun kalapad, unlike yung mga scooters, malapad yung upuan. So talagang kahit mababa lang yung seat height nila, medyo naka-tiptoe ka. Another pros, yung electronics niya. Meron kasi yung Rebel na advanced electronics na kung tawagin natin ay cruise control. So ano yung cruise control? Ayan. So kung makikita nyo sa kanan na handlebar, ito sa may throttle, meron siyang tong button na to na nakaturo sa parang speedometer. Para iset yan, pag pinindot mo siya, yan, pindutin nyo siya, tapos merong set. Pwede ko iset na 54, 55 o gawin nating 65 lang yung takbo natin. Hindi ka na kailangan mag-throttle. So nakahawa ka pa rin sa handlebar. I-maintain niya yung speed mo na 64, 65. Papansin nyo, yung RPM ko is nasa 2,000 above lang. So yan yung optimum na RPM para i-maintain niya yung speed niya na 64 or 65. Paano mag-disengage? Pwedeng pindutin to, disengage na yan. Another way is, nako, mamaya, traffic eh. Try natin ulit. So naka-cruise control naman ako ng 50. So isa pang disengage eh, no? Pag ginalaw mo yung throttle, nag-accelerate kang konti, magdi-disengage ka agad yun. Another pros, yung shocks guys. Yung stock na shocks ng Rebel 1100, harap likod naka-Showa forks to guys. So isang Showa sa mga sikat na gumagawa ng racing suspension, lalo na ni Honda. Okay, usapang fuel consumption naman. Para sa akin, medyo malakas siya sa gasolina. Depende sa riding style nyo, pwede siyang pros, pwede siyang cons. Sa iba, matipid yung 19 or 20 kilometers per liter. Pero sa iba naman, medyo hindi siya tipid. Well, dapat given yun, 1100 eh. So, dapat alam mo yung range ng consumption nyo. Ano ba yung MT-07 ko? I think nasa 21 or 22. Yan. 22 or 23 per liter. Punta naman tayo sa cons. So medyo nabanggit ko na yung ibang cons niya or naglalaro sa pros and cons yun, which is yung fuel consumption. Para sa akin this is my opinion only, personal opinion. So base dun sa nasabi sa akin ng passenger ko, medyo hindi siya comfortable upuan. Bakit? Maliit yung pillion seat mo. Nagangkas kasi ako ng kapitbahay ko, hinatid ko dun sa karinderya nila. Sabi niya sa akin, ayun nga, hindi siya komportable. Or baka dahil lang din sa mga lubak-lubak na dinaanan namin. Pero yun nga, sabi niya, medyo ang una niyang binanggit kasi is yung upuan, maliit daw eh. Para sa akin, cons yun. Pangalawang cons, price. Bakit? Para dun sa price na 650k kung talagang cruiser o talagang heavy cruiser fan ka, may mabibili ka na na Harley actually, second hand na Harley. Personal opinion ko yun, diba? Kung may 650 ako, mag-Harley ako. Isa pa na cons, which is yung weight naman. Punta tayo sa weight. Medyo nabibigitan ako sa cruiser na to. Yeah. Actually pag ito tumatakbo, syempre hindi mo ramdam. Pero pag medyo nasa traffic ka or nag-adjust ka ng parking, diba? Kung saan ka pupunta, kung itataboy mo yung motor, para sa akin medyo mabigat siya. So siguro baka second to the last comment dun sa cons nitong Rebel 1100. Maneuverability. Pag umaandar ka, yes, okay siya. Kaliwa, kanan, ganyan, di ba? Pag medyo high speed ka, banking. Pero yung sinasabi kong maneuverability is yung pag mga tight yung corners, lalo na pag mabagal ka. Example, traffic. Dahil sa sobrang wide nito handlebar niya, ang turn mo, lalo na pag nakahawak ka, both na kamay, medyo malayo yung reach. Makikita nyo, pag sinagad niya, nakatigil kayo. Pag kumakaliwa kayo, sagad yung reach, hindi mo na masyadong abot, lilin forward ka. So, para sa akin, medyo cons yun. Last but not the least na cons para sa akin is yung fuel capacity. Kita-kita naman, actually, pag tinignan mo yung Rebel, medyo mali talaga yung tangke. So, nag-full tank ako, ilang beses na naman ako nagpo-full tank dito. Napapansin ko, naglalaro lagi yung presyo between 780 to 820 plus. So ibig sabihin nun, nasa 11
10-11 ish, ganun, or 12 liters na capacity. Para sa akin medyo maliit yun, kasi ang capacity ng M307 ko nasa 14 eh, mga ganun, 14-15 pag full tank talaga. So another pa, dagdag ko na rin yung storage. Ang storage mo kasi dito is under yung rider seat. Medyo maliit talaga yung storage niya, and magkakasya lang talaga is yung papel ng motor at yung tool. Kung gusto mo ng extra storage, bili ka ng saddle bag siguro sa kaliwat kanan. Madami naman accessories na mabibili sa market ngayon, either from China or local. Pwede ka magpagawa ng custom local. Madami tayong kilala dyan sa mga riding community na gumagawa ng mga saddle bags, lalo na for brat style, cruiser style, or cafe racer styles. Yan. Yun, ang galing Sinet ko ng 90, unti-unti niyang nirarating yung 90 kilometers per hour. Diba? Napaka ganda ng cruise control. Siyempre, do not forget, kung nagustuhan niyo yung content na ginagawa ko, please like, share, follow, and subscribe sa lahat ng aking social media accounts: Facebook, Insta, TikTok, and siyempre YouTube. And hanggang sa muli mga ka-chopstick, siyempre, lagi nating tatandaan, siyempre, ride safe palagi.